There is power in the name of Jesus. Yun yung sinasabi na sa pangalan ng Panginoon ay may kapangyarihan. Ngayon din naman, sa panalangin ay mayroon din kapangyarihan. Dahil ito ay nagmula sa bibig ng Panginoon at ng ating Diyos. Ang aking pong title ay The Power of Prayer. Yun po yung sinasabi na kung ang pangalan ng Diyos ay may kapangyarihan, ang panalangin ko ay may kapangyarihan din. John 14:13 to 14. Ang sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, at ano man ang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. 14. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ay aking gagawin. Kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, panghawakan po natin ang kanyang pangako. At yung pananampalataya sa Kanya, ang pananampalataya natin sa Kanya, ay mas palalimin pa po natin. Kasi nga, sabi nga, halimbawa, kung tayo nananalangin at wala naman tayong pananampalataya, ay wala pong mangyayari. Kung baga po tayo nananalangin sa Panginoon, ang isipin po natin, ang pinapanalangin natin ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Kung baga lahat ng hilingin natin, sabi nga dito, lahat ng hilingin nyo ay gagawin ko. Kung baga yung paniniwala lang sa taong mga naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Ito, kasamahan niyo po ko sa Mateo 21 verse 22. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y maniniwala at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos. Hindi lamang iyan, kung sasabihin nyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. Ano mang hingin ninyo sa pangalan ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Ito po yung sinasabi dito ng Panginoon, na kung tayo'y maniniwala, yung kapangyarihan niya po, yung kapangyarihan ng Lord kung tayo'y naniniwala. Ito pong bundok na sinasabi dito ay, ito po yung problema. Referring po ito sa ating problema. Ano po ba ang ating mga dinadalang problema sa panahon ngayon, sa araw na to? May mga problema po tayo dinadala, di po ba? Ang sabi nga po ng Panginoon, kaya natin sabihin na ang problema natin, umalis ka sa pamamahay namin, umalis ka sa buhay ko. Dahil, sabi nga po, di ba, kapag tayo nananampalataya sa Panginoon, marami man tayong pagsubok sa buhay. Naniniwala po ako na kanya-kanya man tayo ng pagsubok, pero naniniwala po tayo na anumang dumating na problema sa ating buhay, malalampasan po natin yun. Bakit po? Dahil meron tayong Diyos na buhay. Diyos na makapangyarihan, na dahil sabi nga po sa kanyang salita na ang pananalangin ay powerful. Kung tayo naniniwala sa ating panalangin na ang makapangyarihan, kaya po talagang gawin ng Panginoon yon. Kasi po, di ba, kami po sa akin pong pamilya, tunay po na marami na rin po kami pinagdaanan sa buhay. Grabe din po sa ilan po sa inyong nakakaalam, grabe din po ang pinagdaanan namin sa buhay. Na sabi ko nga, kung hindi natin panghahawakan ang panalangin, baka maaari nakabitaw na po ako. Kahit po kami ng aking pamilya. Pero salamat po sa Panginoon dahil nga po maniniwala tayo ng panalangin ay higit na mabisa kaysa kahit ano pa man. Dahil ang Diyos ang nagsasalita nito, papakanghawakan po natin ang panalangin ng Panginoon na tama ang gagawin niya. Alam yung panalangin ng Panginoon, kung susunod po tayo sa Kanya at maniniwala po tayo sa Kanya. Talagang katakot-takot na problema ang aking nadarasan ngayon. Nagkakaroon ng araw. Tunay po talaga na kapag ikitatayo, ang kaaway double rin siya. Sa grabe po talaga, hindi ko na lang po sasabihin, pero pinagpapasa Diyos ko na. Kaya alam ko, naniniwala po ako na ang diablo ay hindi magtatagumpay sa ating buhay. Andyan lang siya, pero hindi siya mananalo sa ating Diyos. Amen! Ang dami pong kauulit na sinasabi ng Panginoon dahil po ang kanyang salita ay tayo po talaga ay minsan yung bagang makakalimutin, kaya paulit-ulit pinapaalala sa atin ng Panginoon. Kahit kung paano yung tayo ay hanapin natin siya sa panahon na tayo namumroblema, ang Diyos lamang po ang tanging natin malalapitan. Pero ito po ang sabi ng Lord, sabi ng Panginoon, kung ano man ang dinadala mo ng bawat isa, hingin nyo sa panalangin at ibibigay ito ng Panginoon. Di po ba? Amen po? Ang sabi nga dito, mga kapatid, sa oras na ito, maniwala kayo na may gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Nakaka-bless po kasi tunay po na malaki pong biyaya na ma-share tayo ng mga pastor. Na sinabi nga po niya na, kasi sabi ko talaga kay Pastor Celso, yun talaga yung aking kahinaan, yung pagtuturo. Pero ang sabi niya po sa akin, the more na ikaw ay itinatayo ng inyong pastor,
ipagmalaki mo. Kasi naniniwala ang pastor ninyo na kaya nyo yan. Yun nga din po yung sinasabi ko na, ay tama po pala. Kasi sa tuwing tayo, yung parang aayaw tayo, yung gano'n. Hindi po talaga tayo mag-grow. Ayun po talaga pala yung pagka tayo laging umaayaw, hindi natin, yung para bang hindi natin inaalaw sa Panginoon na gamitin yung buhay natin ng buong buo. Kumbaga nagtitira pa tayo sa ating sarili. Ako po yun, hindi po kayo. Kaya ako po nagpapasalamat sa Lord na tunay po na ito na po siguro talaga yung calling ng Panginoon na malaya ko na pong tinatanggap. Na ito po yung ating nga po, embracing, crossover embracing our given destiny. Alam niyo po sa totoo lang, siguro almost ilang taon na po tayong Kristiyano kami. Pero siguro mga isang taon pa lang po talaga yung tunay na nauunawaan ko na ganito pala yung pagka-Kristiyano. Kasi dati pabanjing-banjing lang, wala akong pakialam, basta wala akong pakialam. Pero the moment pala na ikaw talaga willing ka na magpagamit sa Panginoon, na bukas na yung puso mo. Yun nga sabi ko nga, ang galing kasi nung una, open heaven. Ito lang po, doon pala kami nagsimula na maglingkod sa Diyos ng tunay. Hanggang sa dumating yung embracing, yung eto na po yung panahon na ina-embrace na namin yung pagkakatawag ng Panginoon sa aming buhay. Kaya, nakaka-bless po na tunay pala na sa ating paglilingkod sa Panginoon, marami talaga tayong pagdadaanan. Marami tayong pagsubok na mapapagtagumpayan. Hindi po pala ibibigay ng Panginoon ang lahat ng pagsubok na yon para lamang sa pahirapan o ano tayo, kundi gusto ng Panginoon na matuto tayo. Sa lahat pala ng pagsubok na inaalaw ng Panginoon sa ating buhay, hindi dahil para pabagsakin ka o iwala ka sa ano. Ang gusto ng Panginoon, mas lalo tayong tumibay. Mas lalo tayong manalangin sa Kanya na wala tayong ibang tatakbuhan kundi ang Diyos lang. Salamat talaga sa Lord. Sabi ko nga kay Jonathan na, Lord, Han, ito na yung panahon na na-embrace ko na talaga. Na hindi na ako yung takot na mag-share. Sabi ko nga, bakit nga ba patatakot mag-share? Ito yung salita ng Panginoon, bakit tayo mahihiya? Ang gusto ng Panginoon, unahin natin siya. Bukod higit sa lahat ang word ng ating unahin. Dito po sa akin, meron po ako dito na ang panalangin ni Hannah. 1 Samuel 11 to 18. Alam niyo po yung kababaang loob ni Ana. Sa kabila po ng matagal niyang paghihintay din, hindi po siya nawala ng pag-asa. Kumbaga po sa bawat pagsubok ng kanyang buhay, ano po natin sa ating buhay. Marami po tayong mga pagsubok, marami tayong panalangin sa Panginoon na minsan hindi po natutugon ng Panginoon. Siguro po kasi minsan ito po yung hadlang natin na minsan nakakagawa po tayo ng kasalanan. Kaya po minsan ito yung nagiging barrier po natin na hindi narinig ng Panginoon. Pero kung po tayo yung katulad ni Ana, na yung karakter po dito ni Ana, sobra po siyang sa kabila po ng nararanasan niyang paglalait, ay talagang tunay po na siya sumasamba sa Panginoon. Amen. Tunay po na yung kanyang pagpasasalamat sa Panginoon na hindi po siya huminto. Kaya po narinig ng Panginoon yung kanyang panalangin, pinagkalooban siya ng anak ng Panginoon. Sabi ko, sa ano po kaya? Sa panahon po kaya natin ngayon? Di ba minsan, kapag tayo nananalangin sa Panginoon, minsan pag naibigay na ng Diyos sa atin yung panalangin natin, di ba minsan, hindi tayo faithful sa Panginoon na minsan kung kailan naibigay mo yung panalangin natin, saka tayo lumalayo sa Panginoon, saka tayo nakakalimot sa Panginoon, di po ba? Pero si Hannah, hindi. Tinupad ni Hannah yung ang pangako niya sa Panginoon, ang pangako niya sa Panginoon, sabi nga po dito sa 11, na ihahandog ko siya, ihahandog ni Hannah ang kanyang magiging anak kung siya'y pagkakalooban ng anak, ihahandog niya sa Panginoon. At yun po ang ginawa ni Ana. Ito po nakikita ko dito yung obedience ni Ana at yung pagtupad niya sa pangako, di po ba? Grabe po yung, sabi nga, yung gratitude, yung adoration ni Ana. Alam niyo po, na-bless po talaga ang Lord sa kanya kasi isa-isa po yung anak niya, isang anak lang niya, pero ibinigay niya, inialay niya sa Panginoon ng buong buo, na ang sabi niya, kung ano yung sinabi niya na, Lord, pag ako binigyan mo ng anak, ibibigay ko sa'yo, habang buhay siyang maglilingkod sa'yo, at yun po ang ginawa ni Ana. Sa panahon po kaya natin, makakagawa po kaya noon, na kapag dininig ng Panginoon yung panalangin natin, kapag dininig ng Lord yung panalangin natin, tunay po, hindi lahat ng Kristiyano, pag dininig ng Lord yung panalangin, hindi lahat ay nakakasunod pa sa kalooban ng Panginoon.
Kasi minsan kapag ginaganon yung panalangin natin, tayo pa mismo yung lumalayo kasi nagiging busy tayo. Pero yung Diyos na nagbigay sa atin ng ating mga hinihiling, nakakalimutan po natin. At ito po yung sana, sabi ko nga, Lord, sana maging katulad kami ni Hannah. Kasi sa end po na ito, nung pagbibigay po ng pag-aalay niya ng anak niya sa Panginoon, alam niyo ba, binigyan siya ng Lord ng 3 pang anak na lalaki at 2 anak na babae. Di po ba? Ito yung reward na natanggap ni Hannah na yung pananampalataya niya sa Panginoon sa kabila ng kanyang katapatan sa paglilingkod. Ang Lord, ibinilas pa siya ng anak. So, hindi siya nawala ng anak, basta nalagdagan pa. At ganoon din po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Yung pong pananampalataya natin, paniniwala natin ang kapangyarihan ng Panginoon ay dakilang kapangyarihan ng Panginoon ay, yung sabi nga, yung panalangin ng Panginoon ay makapangyarihan, ang hawakan po natin. Kasi sa panahon po ngayon, ang mundo ay pasama ng pasama. Ang mundo, dito tayo laging, yung temptation, laging mararanasan natin sa mundong ito. Pero wala po tayong ibang dapat gawin kundi ang maniwala at magtiwala kay Yahweh. Huwag po tayo mag-alinlangan sa Panginoon. Kasi tayo naman po talaga lahat. Wala po tayo kung sa buhay po natin, wala po tayo may papagmalaki sa Panginoon. Dahil nga po, diba, ultimo nga ang buhay po natin sa Panginoon. Kaya dapat po talaga na yung paniniwala natin sa Lord ay hindi po mawawala. Ito nga po, sabi din sa kanyang salita ng Panginoon sa Jeremiah 32 verse 27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Kaya ano ba ang ating ikakatakot? Kasi tayo lahat ay Kristiyano. Kumbaga talaga sa mundong ito, ipaparanas sa atin ni Satan. Minsan, lilinglanin tayo ni Satan eh. Sabi ko, Lord, salamat. At ako'y natagpuan mo. Kasi kung panahon sa pinagdaanan ko ng isang buong linggo, talagang hindi ako nakakilala sa Panginoon, ay talagang baka Pero salamat sa Lord, talagang tunay po na kapag tayo po nasa Panginoon doon ko po masasabi talaga na ang tunay na pagbabago is a matter of choice. Kasi kanin po yung kasi talaga po tunay. Kung po tayo talaga, choice po natin kung tayo maniniwala sa Panginoon, hindi. Ito po pala yung talaga sinasabi natin na ihahanda talaga tayo ng Panginoon. Amen. Sa mga nararanasan po natin sa buhay. Kaya po pala, na-realize ko lang po, kaya po pala dati, grabe yung pang-uusig sa amin, pero lumalaban ako. Satanggol ko yung sarili ko, yung gawain. Pero ngayon, dumating sa point na wala akong naiimik kahit isa. Naniniwala ako, sinasabi ko nga, naniniwala ako sa kapangyarihan ng panalangin. Gawa lang, once na tayo nanalangin sa Panginoon, idinulog natin kung ano yung nararamdaman natin. Ang Diyos ay kikilos, ang Diyos ang lalaban para sa atin. Dahil naniniwala po talaga ako na, sabi nga hindi tayo pababayaan ng Diyos, hindi tayo iiwan ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kapag tayo nasa kamay na ng Panginoon, wala na po makakapag-alis sa kamay ng Diyos sa atin. Kaya hindi po dapat tayo magpadala sa anumang pakana at gawa ng kaaway sa mundong ito dahil andyan lang po yan eh. Kasi talaga gusto lang talaga nila tayo ilayo sa Panginoon, gusto nila tayong magkasala. Pero ito po ang laging paalala ng Lord na sa pananalangin po natin, doon po tayo makakaramdam po ng peace of mind. Doon po natin mararamdaman kung paano tayo magkaroon ng humble heart. Doon po natin mararamdaman kung paano po tayo unawa. Pagkamat minsan po, meron talaga tayo po na minsan sa asawa, nag-iinig, pero okay lang. Nanonood! Diba? Hindi po tunay naman po, pero nakakatuwa po ang Lord kasi siyempre po, hindi naman po tayo porket naging Kristiyano, hindi tayo magagalit, hindi po ba? Meron din unti-unti na minsan pasabay-sabay, ganoon po. Pero yun po, salamat po sa Panginoon na tunay po talaga na choice po natin ang magpakabuti po ba? Pero tayo po ay lahat ay Kristiyano. Kristiyano na po tayong lahat na dapat po tayo ay palaging sa Diyos lang kakapit. Amen. Kasi pag po, sabi nga po, pag po talagang tayong yung fresh natin, kapag sinunod natin, naku, marami pong mangyayari. Pero sabi nga, dapat patay na tayo sa ating sarili. The moment na tayo inuusig ng mga tao sa paligid natin. Kaya po pala sinasabi nga ng Panginoon na dapat patay tayo sa ating sarili. Dahil, kung tayo patay sa ating sarili, hindi na natin sila kayang patulan. Alam niyo po yun, yung parang, lagi natin ipauubayan na nga talaga sa Panginoon. Dito po sa Lucas 1:37. Sapagkat walang anumang bagay ang hindi kayang gawin ng Diyos. Ito po yung kapangyarihan ng panalangin. Na dapat po natin katulad ng panalangin ni Hannah kung paano dininig ng Panginoon ang panalangin ni Hannah, di po ba?
Sa kabila ng pang-uusig sa kanya ni Penina, sa kabila ng pangungot niya sa kanya, pero itinulong lang niya sa Panginoon. At ang napahiya ang Penina na doon sa Napahiya talaga. Napahiya kasi sabi nga, ang dating baog, nagkaanak, di po ba? Kaya walang mahirap sa Diyos. Amen! Walang ipakawakan natin kung sa atin di mahirap sa Diyos, walang mahirap. Yan ang pula nila. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, handa na po ako, pero hindi siya kukunin mo ako. Handa na po yung buhay ko, ini-embrace ko na po yung pagkakatawag mo sa akin. Hindi na po ako aayaw. Hanggat, sabi ko nga ang panalangin ko, at naniniwala ako, na ang panalangin ko, Lord, hanggat kaya mo akong hawakan mo po ako. Kasi, kung ako nga yung hahawak, maaaring makabitaw, di po ba na? Pero dahil sa pananampalataya at dahil sa pananalangin natin sa Panginoon, nasabi nga po, alam niyo po, sabi ko nga, Lord, ito na yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Yung makakilala kami mag-anak sa Panginoon. Dahil sabi ko, kung kami hindi nakakilala sa Lord, baka grabe ang buhay namin. Na nakikita ko sa buhay ng iba ngayon. Na nakakapag ako, na sabi ko nga, dahil wala silang Diyos, hindi nila alam kung paano yung laws and principle ng Panginoon, hindi nila nauunawaan. Sabi ko nga, oo, sa paglilingkod po natin, mahirap. Mahirap maglingkod, aminado po tayo dyan. Pero ito po yung pinakamasaya. Ako, nasasabi ko po, ito po yung pinakamasaya nangyari sa buhay ko. Na sa paglilingkod po namin, dito po kami mas nag-grow. Kasi dati po talaga yung buhay namin, hindi po talaga maayos. Kahit po sabihin may pera ka, sabi ko nga ngayon ko nauunawaan. Kahit wala kang pera, pero pag may Diyos ka, iba ang kagalakan. Iba yung tunay na Diyos na mararanasan natin sa kamay ng Panginoon. Sabi ko, yung pala talagang mga material na bagay, hanggang dyan lang yan. Piliin natin kung paano tayo mas tumatag yung pananampalataya natin, hindi yung mga bagay dito sa mundo ang ating pahalagahan. So, sa Pilicos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Sa pagtitiwala natin sa Panginoon, kailangan natin magpasalamat sa Panginoon yung panalangin po natin may pasalamat. Anumang bagay na sabi ng Diyos sa Lucas, walang anumang bagay hindi kaya bigay ng Diyos sa atin. Ito din po yung sa halip, hingin ninyo sa Diyos. Ano po ba ang mga pangangailangan natin? Ano po ba ang kailangan natin sa ating buhay? Siyempre po, una, mas lalo po tayong lumago sa Panginoon. Lagi po natin alalahanin kung paano ang kahalagahan ng panalangin. At sa panalangin po, doon po natin talaga mararanasan, doon po natin makakapanaig ang Panginoon sa ating pananalangin. Sa oras po ng ating pagdidevotion niya, nagdidevotion na po. Praise God! Tunay po, na talagang sabi nga sa paglilingkod natin sa Panginoon, iko-correct at iko-correct po tayo ng Panginoon. At kung po tayo hanggang magpo-correct, ayos ang ating buhay. Pero kung hindi, bahala ka magulo ang buhay mo. Kaya piliin po natin na magpa-correct po talaga tayo, lalo na po sa ating pastor, na talaga naman pong mauubos na ang buhok. Pero glory be to God sa kanyang buhay na tayo hindi po niya pinagsasawaan. Ano man pong pasaway tayo sa kanya, pero sila pong mag-asawa ay still na naglilingkod. Na iba't iba man po ang ating mga ugali, pero kaya po ng tila. At naniniwala po ako dahil po sa grabing pananalangin ng ating pastor, na nararanasan ng ating pastor kung gano'ng makapangyarihan ng panalangin, na yun po ang ini-impart sa atin ng ating pastor. Kaya ng Panginoon, hindi tayo iiwan ng Panginoon, at lagi mong Panginoon inandyan para po sa atin. Ang gusto lamang po ng Lord tayo manatili. Na sa kabila po ng sitwasyon ng ating buhay, pagsubok man yung problema, sakit, karamdaman, panghawakan po lagi natin ang mga salita ng ating Panginoon. At naniniwala po ako na ang salita ng Lord ay hindi po mawawala ng kabuluhan. Kaya po yung sabi ko nga sa kapatid ko na meron siyang isinal sa akin na Christian daw. Pero sabi niya, sis, alam mo, ang sarap pala ng gayon. Kaya sabi ko, ang sarap talaga, sumama ka na sa akin. Pero alam mo yun, yung parang ang pag-inimbag ko, talagang akala mo nagkihila ko ng pison. Pero sabi ko, darating yung time na yung Lord yung kikilo sa kanila. At sa pamamagitan ng ating mga panalangin, ang lahat ng tao ay mababago. Yung mga tao na gusto natin magbago, gusto natin ibalik sa Panginoon, walang imposible sa panalangin. Gawin po natin yun ng panalangin may pasasalamat, panalangin may paniniwala, at panalangin na may pananampalataya. Praise God. Glory be to God.